Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulullah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala ang mabagin, naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasahuling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga sumusunod sa kanya hanggang sa huling araw. Sumainyo nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na ibinigay niya sa atin at sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood sa programang ito ngayon. Napakahalaga sa atin na maintindihan kung sino ba ang mga Muslim at ano ang Islam at sino ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinasamba ng mga Muslim at yung na-mention ng kapatid natin na shahada at kung sino si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magsisimula ako sa sinabi ng kapatid natin. Sinabi niya kanina, shahada. Ang shahada, ito yung sasabihin, bibigkasin, isa puso ng isang tao, isa isip, pagkatapos nun siya ay Muslim na. Sa Islam, walang binyag, walang ninong, walang pakimkim, ngunit ang gagawin niya lamang ay yung sinabi ng kapatid natin. Ang sinabi niya, siya ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at siya ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo, alipin, propeta ng Allah. So yan ang sinabi niya kanina. No? Ulitin ko, siya ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at siya ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo, alipin, propeta ng Allah. So, nung sinabi niya na yan, na nasa puso at saka sa isip, Muslim na siya. So siya ay kapatid na namin sa Islam. And congratulations kapatid, pangalan niya ngayon ay si Muhammad. So, sa mahal namin ng mga tagapakinig at nanonood ngayong hapong ito, ipapaliwanag ko lamang sa inyo yung mga paniniwala naming mga Muslim, which is ito yung nagbibigay ng division between sa mga hindi Muslim at saka sa Muslim. Napakahalaga nito. Bakit? Ito rin ang pinaniwalaan ng mga Kristiyano actually. So bakit may mga Kristiyano, bakit may Muslim? Bakit hindi tinanggap ng mga Kristiyano yung paniniwala ng mga Muslim? Nagkakaisa tayo. Bakit? Mayroong paniniwala, ngunit iba-iba ang gawa. Iba-iba yung konsepto ng paniniwala. Like kagaya niyan, halimbawa, sa Islam, naniniwala kami sa Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa. Na siya lamang ang tagapaglikha, siya ang nagbibigay ng buhay, siya ang kukuha ng buhay, siya ang maghukom sa atin sa araw ng paghukom. At naniniwala kami na pag kinanong kami ng mga hindi Muslim, saan ang Allah? Sasabihin namin, Ar-Rahmanu alal ars istawa. Ang Allah ay nasa taas ng kanyang trono ayon sa kanyang kadakilaan. So bilang mga Muslim, hindi kami nagsasabi na ang Allah ay kahit saan. Maliban lamang sa isang pagkakataon na sasabihin namin, ang Allah ay kahit saan sa kanyang kaalaman. So kahit saan tayo, alam ng Allah kung anong ginagawa natin. Ngunit ang pagiging tagapaglikha ng Allah, siya ay nasa taas ng kanyang trono ayon sa kanyang kadakilaan. Yan ang una. Pangalawa, naniniwala din kami bilang isang Muslim na ang tagapaglikha natin ng Allah subhanahu wa ta'ala kailanman na hindi siya magiging nilikha. So, the Creator will never be a creation. Ang tagapaglikha kailanman hindi siya magiging nilikha. And the creation will never be a creator. Ang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kailanman hindi siya magiging tagapaglikha. So, nagkakaiba ang tagapaglikha ang Allah at nagkakaiba yung kanyang nilikha, tayong mga tao. So, yan ang unang-una. Pangalawa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul huwallahu ahad. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ako ay nagpapakukup sa Allah laban sa isinumpang si Satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pagpala ang mahabagin. Kul huwallahu ahad. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya na ang paypaan, ang Allah ay nag-iisa lang. Allahus samad. Siya ang sandigan ng kanyang mga nilikha. Lam yalid, hindi siya pinanganak. Walam yulad, at hindi siya nagkaanak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. At sa kanya ay walang magkakatulad. So yan ang konsepto ng paniniwala ng mga Muslim sa nag-iisang Diyos. Pangalawang paniniwala ng mga Muslim ay yung maniwala sa mga anghel. Na tayo ay nilikha ng Allah na may kanya-kanyang anghel na nagbabantay sa atin. At ang anghel na ito ay nilikha ng Allah mula sa liwanag. Hindi sila kagaya nating tao. Hindi sila lalaki, hindi sila babae, hindi sila natutulog, hindi sila napupuyat, hindi sila kumukuha ng sahod, hindi sila umiinom. Sila ay nilikha ng Allah upang sundin lamang ang Allah. So meaning, kung titingnan natin bilang isang tao, bilang isang nilikha ng Allah, mas mataas yung quality o kalidad natin sa pagkalikha kumpara sa mga anghel.
Bakit? Tayong mga tao, meron tayong tinatawag na free will. Ulayang pumili. Ngunit ang mga anghel, wala. Kung paano sila nilikha ng Allah, may mga anghel na nagbabantay sa atin. May anghel na nagdadala ng revelasyon, which is si Angel Gabriel. May yung anghel na nagbabantay ng pintuan ng paraiso, pintuan ng impyerno. May mga anghel na nasa libingan na nagtatanong sa tao pag siya'y namamatay na at nilibing siya. So yan ang pagkalikha sa mga anghel. Yan ang pagkakaiba. Pangatlo, naniniwala din kami sa tinatawag na mga revelasyon o mga libro na ipinadala ng Allah. Kaya ang mga Muslim ay nagkaroon ng kumpletong paniniwala sapagkat sinabi ng Allah sa banal na Quran, Al-yawma atmamtu lakum dinakum. Sa araw na ito, binagyan ko ng ganap ang inyong panuntunan sa buhay. Wa atmamtu alaykum ni'mati. At binigay ko sa inyo ang pabor ko sa inyo. So, binigay niya ang pabor niya sa atin. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. At pinili ko sa inyo na Islam ang inyong panuntunan sa buhay. Ang panuntunan sa buhay ng mga Muslim, which is Islam, ang basihan ay ang banal na Quran. Which is yun ang pinakahuling revelasyon na ipinadala ng Allah. Bakit? Ang una, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng 5 revelasyon. Bago dumating ang Quran, 4 muna. So ang unang-una, nagpadala siya ng scroll kay Abraham. Pangalawa, yung salmo kay David. Pangatlo, yung kautusan ni Moses. Pang-apat, Ebanghelyo ni Jesus. At panglima, yung banal na Quran. So sinabi ko kanina na Islam ang panuntunan sa buhay. Ang isang panuntunan sa buhay, which is pananampalataya, kung walang revelasyon na nagdadala nito, hindi kompleto. It's not complete. Kaya, alhamdulillah, sa Islam, merong kaming paniniwala, merong kaming gawa. Merong paniniwala, merong sinusunod. Merong tinatawag na tagapaglikha, merong propeta na nagtuturo kung paano sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin ko, ang una ay paniwala sa nag-iisang Diyos ang Allah. Pangalawa, ang maniwala sa mga anghel. Pangatlo, ang maniwala sa lahat ng mga revelasyon, books. Pang-apat, ang maniwala sa lahat ng mga mensahero at sugo at mga propeta ng Allah. So, kaming mga Muslim ay hindi pala si Propeta Muhammad lang, sallallahu alaihi wasallam. So, makanya nawang paniniwalaan namin. Marami pang iba. Si Moses, si David, si Aaron, si Ibrahim, si Ismail, si Ishaq, si Jacob, si Lut, si Noah, si John, si Jesus, at ang huli ay si Propeta Muhammad, sumakanila nawang kapayapaan. Sallallahu alaihi wasallam. Lahat sila ay pinaniwalaan namin ng pantay-pantay, walang pagtatangi-tangi. So, ganun kaganda ang pananampalataya ng mga Muslim, which is ang Islam. Ang panglimang paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa araw ng paghukom. Bago tayo sa araw ng paghukom, isipin muna natin, bakit naging kompleto ang Islam? Ang pagkakaiba ng mga Muslim sa Kristyanismo ay sa Islam mayroong paniniwala sa nag-iisang Diyos, mayroong revelasyon, which is ang Quran, at mayroong propeta na nagpatupad ng banal na Quran. Sa paniniwala ng Kristyanismo, mayroon silang paniniwala sa nag-iisang Diyos, at mayroon silang revelasyon, which is ang Biblia, sasabihin natin. Ngunit walang propeta na nagpatupad ng Biblia. Kaya maraming sekta ngayon ng Kristyanismo sapagkat kung sino yung matalino, sinong maalam, sila lang yung may karapatan na mag-interpret ng Biblia. Iba sa Islam na may paniniwala, may revelasyon, may propeta. Kaya yon ang purpose kung bakit pinadala ng Allah ang mga propeta at mensahero ng Allah para igabay ang mga tao sa tamang landas, sa tamang pagsamba, at sa tamang pamumuhay na naaayon sa ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Panghuli o panglima ay yung tinatawag na araw ng paghukom. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa araw na ito yung kahulugan, darating ang araw o ang oras ng walang pag-aalinlangan. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fi. Wa anna Allah yab'atu man fil qubur. At katotohanan, tayo ay babangon muli ng Allah mula sa libingan at hukuman. So ang araw ng paghukom, mga kapatid, mga kabayan, yung lahat ng mga nakikinig na nanonood ngayon, darating ang araw ng paghukom, ang nakakaalam nito ang Allah subhanahu wa ta'ala lang. Wala ni iba mang tao ang nakakaalam nito. Sa pananampalatayang Islam, ang araw ng paghukom, mayroong major sign at minor sign. So alam ng mga Muslim kung kailan at darating ang araw ng paghukom sa pamamagitan lamang sa pagbibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na naaayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tanda. Ngunit kung kailan exactly darating ang araw ng paghukom, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang nakakaalam. Allahu alam.
At panghuli ay ang maniwala sa tinatawag na destiny o kapalaran natin. Destiny. Alhamdulillah, ang kapatid natin na nag-embrace ng Islam ngayon, ito ay kapalaran niya na siya ay tumanggap ng pananampalatayang Islam. Lahat ngayon na nakapanood nitong programang ito, kahit nasa bahay kayo, pwede kayong mag-embrace ng Islam. Kahit sa bahay, kahit sa amo nyo. No? Hindi na kailangan na you will go to Islamic Center para mag-shahada. No need. Like kagaya ng brother natin, nag-embrace siya ng Islam ngayon dito sa studio na ito. Naging Muslim siya dito sa studio. So, hindi ito Islamic Center. Hindi ito opisina na kung saan ang mga katuruan ng Islam ay nandoon. So, kahit saan pwede ka mag-embrace. Kung ikaw ay naglalaba, kung ikaw ay nagluluto, kung ikaw ay naglalakad, kung ikaw ay nakaupo, kung ikaw ay nakahiga, pwede ka mag-embrace ng Islam. Pwede ka mag-shahada. Ang gagawin mo lamang, isa puso mo, isa isip mo, na isa lamang ang Allah, subhanahu wa ta'ala, at si Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sumakanya namang paypaan, ay huling sugo, alipin, propeta ng Allah. At isa puso mo at sa isip na si Jesus ay propeta at sugo ng Allah, pagkatapos nun, Muslim ka na. So, ngayon, kung sino man sa inyo ang ready na mag-embrace ng Islam, kahit na sa mga amo nyo, pwede kayo mag-shahada. Hindi na kailangan na pupunta kayo sa Islamic Center o tatawag sa amin. Ngunit, kung gusto nyong tumawag sa amin sa ngayon, malaya kayong tumawag, welcome, at igagabay namin kayo kung paano pa ang karagdagan kung kayo ay tatanggap ng pananampalatayang Islam. So, yan ang 6 na paniniwala ng mga Muslim. Destiny o kapalaran. Lahat ng pumunta dito sa Saudi Arabia, lalong-lalo na sa mga hindi Muslim, kagaya namin na nag-embrace ng Islam dito sa Saudi Arabia, ang aim namin is para magtrabaho at makalikom ng pera para sa pamilya sa Pilipinas. Never namin in-expect na sa pagkakataong ito ay ang kapatid natin ay magsasyahada, mag-embrace ng Islam. Subhanallah. But alhamdulillah, sa destiny, sa kapalaran, sa qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, isinulat niya na siya ngayon ay mag-embrace ng Islam at siya ay naging Muslim. Which is hindi niya ito inisip. Nakasulat na sa kanya. So ang paniniwala ng mga Muslim sa kapalaran na mabuti man o masama ang nangyayari sa atin, ito ay kapahintulutan ng Allah. Walang mangyayari sa atin na kasamaan o kabutihan maliban na isinulat ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hinahangad namin sa lahat ng mga tagapakinig, sa lahat ng nanonood ngayon, na mag-isip tayo, isipin natin kung bakit tayo nandito sa mundo, isa lamang ang purpose. Kung bakit tayo nilikha ng Allah dito sa mundo. At bakit tayo nakapunta dito sa Saudi Arabia, which is ito ay Muslim country. Na ang iniisip ng iba, ang mga Muslim ay masama, ang Islam ay masama, ngunit pagdating natin dito, baliktad pala yung nakikita natin. Anong sinabi ng Allah sa banal na Quran? Sabi niya, hindi ko nilikha ang mga jin at sangkatauhan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ. Hindi ko nilikha ang mga jin, yung hindi natin nakikita. وَالْإِنْسِ. Ang mga tao o sangkatauhan, ila maliban lamang liya'budun. Sasambahin lamang siya. So, mga mahal naming nanonood ngayong hapong ito, mga kapatid namin na nakikinig, nanonood, mga kababayan namin na nakikinig at nanonood din, dapat mag-isip tayo na ang pagpunta natin dito sa lugar na ito, sa bansang ito, ay hindi lamang sa pagtatrabaho. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na malaman natin ang katotohanan ng Islam. At ang katotohanan din kay Propeta Jesus alayhi salam. So, in brief, gusto ko lang ipaalam sa inyo kung sino si Jesus sa Islam. I'm sorry to delay something, but I have to extend about Jesus. This is very important. About kay Jesus, maraming nanonood ngayon na ang pagkaakala nila na si Jesus sa Islam ay hindi namin pinaniwalaan. Ito ay mali. Ito ay mali. Bakit? Kami ng mga Muslim ay nagkiklaim na isa sa aming halimbawa ay si Jesus alayhi salam. Sumakanya na akong paypaan. Hindi ka pwedeng matawag na Muslim hanggat hindi mo paniwalaan na si Jesus ay isa sa pinakadakilang propeta at mensahero ng Allah. Pangalawa, we are proud to be Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bakit? We are proud to be a follower of Jesus. Iba yung follower of Jesus, tagasunod ni Jesus, iba yung worshipper of Jesus. We are not worshipper of Jesus, but we are follower of Jesus. Kung nakikita nyo ngayon, mga kababayan namin, sa katotohanan,
Kung sinasabi namin kami ay sumusunod at naniniwala kay Jesus, hindi lamang sa salita. Kung nakikita nyo kaming mga Muslim na nagpapatira pa, nilalagay namin yung noo namin sa lupa, hindi ito pamamaraan lang ng mga Muslim. Ito ay katotohanan na pamamaraan ni Jesus sa Biblia. Kung kayo ay nagbabasa at kayo ay Kristiyano, itanong nyo sa inyong mga tagaturo kung paano at ano ang pamamaraan ni Jesus ng pagsamba. Alhamdulillah sa Islam, nakikita namin kung paano si Jesus sumasamba. Ito ay ibibigay ko sa inyo na para pag-aralan nyo na sinabi ni Jesus, ito ay sa inyong paniniwala, hindi ito sa amin. Sinabi niya, siya ay dumako paroon. Si Jesus ay dumako paroon. Siya ay nagpatira pa. Nilagay niya ang kanyang noo sa lupa. At siya ay nanalangin. So meaning, ang pamamaraan ni Jesus ng pagsamba ay ang pagpapatira pa. Hindi yung sumayaw, kumanta, maggagamit ng drums. Mga kabayan, ang pamamaraan ni Jesus ay magpapatira pa. At never ka magkaroon ng kapayapaan sa puso hanggat hindi ka magpapatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa. You will never claim that you have peace in your heart except that you will prostrate yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is number 1. Number 2, tungkol kay Jesus, si Jesus sa Islam ay hindi siya namatay at hindi na ipako sa cross. Napakaganda. Sinabi ng Allah, Isa ibn Maryam, Rasulullah. Si Jesus, ang anak ni Maria, ay isa sa sugo at mensahero ng Allah. Wama kataluhu. Hindi siya namatay sa cross. Kung titingnan natin, ang namamatay sa cross, yung mga masasama lang. So si Jesus hindi dapat mamatay sa cross. That's why, nung gusto siyang hulihin ng mga Hudyo, siya ay inangat ng Allah sa langit. Ra'fa'allahu alay. Ha? O ilay? Anong, what's the correct? Ilay ko alay? Ra'fa'aluhu? Okay. Inangat siya ng Allah. Okay? Inangat siya ng Allah at nandun siya ngayon sa second heaven. Sa pangalawang langit. Buhay. Hindi pa siya nakaranas ng kamatayan. At tingnan nyo mga kabayan, nung inangat si Jesus ng Allah sa langit, ang kanyang mukha inilagay ng Allah doon sa isang tao na gustong pumatay sa kanya. At yun ang hinuli nila, ipinako nila sa cross. Alhamdulillah, ang naipako sa cross, hindi ang tunay na Jesus, kundi ang mukha niya, ang mukha ni Jesus, ay inilagay lamang sa kanya kasi siya yung kriminal, hindi si Jesus. So yun ang paniniwala namin kay Jesus. At darating siya, babalik siya o bababa siya sa bago dumating ang araw ng paghukom as one of the major sign lamang. Hindi sa propeta ng Allah. Okay? So, hanggang doon na lamang tungkol kay Jesus. At inshallah, marami pang inshallah may magsasalita na sa ibang lingwahe nila. Maraming salamat sa inyong panunood ngayong hapong ito. At inshallah, ito ay magbibigay sa inyo ng pintuan na para buksan ang isipan at katuruan tungkol sa Islam. At malalaman nyo lamang ang Islam panghuli, last message. Gusto nyong tingnan ang Islam sa libro ng Allah, sa Quran, at sa Sunnah o sa ginawa ng Propeta Muhammad, sa pamumuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa makanyanawang kapayapaan. Huwag nating i-judge ang mga Muslim sa mga ginagawa ng mga Muslim sa ngayon. Iba ang Islam, iba ang Muslim. Okay? Iba ang katuruan, iba yung ginagawa ng mga Muslim. So, maraming salamat. Allahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Muhammad. But we want you, Umar, Yes. now.